kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermpure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Magandang umaga po sa inyo lahat, lalong-lalo na po sa ating mga masusugid na taga-subaybay dito sa nag-iisang telebisyon ng Sorsogon, ng Bicol TV Sorsogon. Welcome po sa isang naman bagong programa na inyo pong aabangan tuwing Lunes at Miyerkules. Isang programa mong tatalakay sa mga kasalukuyang pinag-uusapan, mga trending na issue at hindi marites. Ma'am, no? Kundi ang mga usaping dapat niyong malaman, mga usaping may kinalaman patungkol sa politika, kalusugan, edukasyon. Kasama na rin po ang patungkol sa mga usaping pag-ibig. Ano? Good morning po. Ano? Ito pa ang inyong lingkod, si Jojo Lascano. At ang ating panauhin, ay masasabi natin sila ang bida sa mga panahon na to. Siya ay isang kilalang abogada, nag-aaral sa Bicol University College of Arts sa kursong AB English. Siya din po ang kasalukuyang City Election Officer ng Commission of Elections sa siyudad ng Sorsogon. Ladies and gentlemen, magulugod ko pong ipinakikita sa inyo ang nag-iisa at masipag na abogada ng COMELEC, si Attorney Carla Herrera. Magandang umaga po, Attorney. Ako po ay nagpapasalamat po ako at pinagbigyan niyo po, pinaunlakan niyo po ang paanyaya namin na kayo po ay makasama dito sa programang Kasama Mo si Jojo. Good morning po, ma'am. Good morning po, sir. Bali, sir, no, nagpapasalamat kami sa programa na ini. Na-recognize naman yung COMELEC na maging mga unang guest sa tama ba, sir? Yes, ma'am. Ito po ang pinaka-launch ng programang Kasama Mo si Jojo. Opo. Kasi part din po sa program ng ng COMELEC is ma-intensify namin yung voters education and information. So very timely po, kasagsagan na po talaga na preparation para sa 2025 national and local elections. Yes. And nire-recognize po namin as partners yung mga media natin, especially yung local media natin dito sa And for that, ma'am, very thankful po kami ng mga taga-media at sa kagaya po na sinabi nyo na talaga naman pong mas binibigyan nyo kami ng prioridad sa mga panahon na to. So, punta po tayo sa topic po natin. Ano? Gaano na po ba kahanda ang komisyon para sa nalalapit na filing of candidacy at saan lugar po ba napipili natin na maging venue ng pag-file po ng COCs? Yes po. So, nung mga nakaraan pa na buwan, nag-aay na rin kami ng venue, no? So, meron na sana, kaso may konting may mga gagawin kasi alam naman natin may mga sunod-sunod din tayong activities dito sa Sorsogon. So yun nga, as to the venue ng ating COC filing, pending pa po ito. So to be announced na lang po natin. So sana po within this week makapag-announce na po kasi kami. ma'am, malapit na po by na lang po for almost 3 weeks na lang po yata Yes po, filing of candidacy na. So hanggang ngayon wala pa tayong lugar na pwede nating masabi kung Yes po, may inaay na rin po kami pero
until na maka-receive kami ng approve Mhm. na doon na po talaga kami, saka na po namin i-announce kung saan. Okay Opo. po. So, mas kakaiba to, di pa kagaya po ng barangay election dati, napakadami. Yes po, opo. Ito, ilan lang naman po. Yung iba kasi, by party kasi ito eh. Yung iba, wala namang kandidato na isasalang. So, medyo minimal na lang ang makikita namin sa Yes po. Based basahan ng on our filing of experience COCs. po, pag local elections din, hindi naman po ganon na number of candidates ang nagpa-file ng kanilang COC. Okay po. So, maliwanag po, antabayanan pa rin po natin kung saan yung talagang pinaka-venue, at lalo na po dito sa Sorsogon City, para po sa pagpasa po ng mga COC ng ating mga kakandidato para sa 2025 election. So, ito po, attorney, alam mo naman po natin ang ibang kumakandidato ay sanay na sa ganitong aktibidad ng komisyon o sa usapin ito. Pero may tanong ko lang po ulit, may mga pagbabago po ba na maaaring ma-encounter ng ating mga kandidato sa pag-file po ng kanilang mga COCs? Yes po, this August, lumabas na yung COMELEC resolution natin regarding sa guidelines of filing of COC. And kung napapanood nila sa news, may mga salient features talaga, or salient points na mga pagbabago compared sa dati. For example, yung sa substitution natin, Yes, ma'am. okay, alam naman natin na yung substitution, pwede lang yan sa nominated ng political party. Opo. And ngayon, ang isa sa mga pinaka masasabi nating pagbabago is yung mga deadline ng pag-file ng Pero ma'am, ano substitution. po ang ibig Especially sabihin ng sinasabi natin, nominated by party po, political party, Political ibig party. sabihin, parte ka ng political party, hindi ka masasabi na independent I see. candidate. So, pag part ka niyan, pag-file mo ng COC, may kasama ka na, may naka-attach din na Certificate of Nomination and Acceptance. Meaning, may nag-nominate sa'yo na political by party. party. Yes, Yes, sir. okay. Opo. So, ito po, sila po, isa sa mga privilege nila ay pwede silang, in case of withdrawal, death, or disqualification, pwede pong may mag-substitute sa kanila na galing din po, nominated din ng same political party. So, hindi pa pwede yun, ma'am, na kapamilya. Hindi po. Actually, pwede Kasi pwede di ba po dati, kung ma'am, sa likod, nakalagay doon kung sino yung sa pwedeng magpalit barangay. sa kanya. Opo. Yes po. So, dito po, sa case na po ito, kailangan po ay nominated din ng same political party. Okay. So, mamaya po, i-detalye natin yung mga kumbaga mga sub-points dito. Okay Kasi, balik ako doon sa isa sa mga pagbabago, yung deadline sa substitution, especially dito sa withdrawal. Okay? Dati, kapag ang substitution ay due to withdrawal, death, or disqualification, isa lang ang ang deadline for substitution. Okay? Halos lahat hanggang midday of election day, pwedeng ma-substitute. So, napakahaba pa rin pala, ma'am, ng... Yes po, yan po yung dati. Okay po. Pero ngayon po, pagdating po sa, kapag ang rason ng substitution ay withdrawal, pwede lang po ma-substitute hanggang period lang po ng filing of COC. So, meaning hanggang October 8 lang po. Sa loob lang ng isang linggo, napakaikli. Yan po, kung ang rason ng substitution ay withdrawal. So, Kapag withdrawal lang. nag-withdraw ang isang kandidato, nominated siya ng political party, pwede lang po siyang ma-substitute within the filing of COC period din po. Hindi po pwede, ma'am, na ang mag-substitute po sa kanya yung tumatakbo. Halimbawa, ako, ma'am, tumakbo akong mayor. Nag-file ako ng mayor. May nangyari po sa akin, nag-withdraw po ako. Hindi ba pwede yung vice mayor ang umalilita lang sa akin? Ang iba pa tinutukoy yun? po kasi natin is yung filing of COC. Yun nga po, ma'am. Oo. So, maaari naman po yun as long as ito po na papalit sa kanya ay nominated din ng political party. Siya po talaga yung isusulong. Yes po, opo. Okay Okay. So pagdating naman po na kapag ang ang reason naman for substitution is death or disqualification, pwede po ito hanggang midday of election day. So meaning hanggang May 12, pwede Yes. po. Okay po. Pero yung pagkakaiba naman po, until November 15 lang ang pwedeng magpalit na iba ang apelyido. I see.
So, pwede pa rin kahit ibang apelyido. Yes po, basta due to death or disqualification. Hanggang November 15 po, pwede po i-substitute as long as nominated pa rin ng same political party at kahit hindi same ang surname. Okay? So, yung reason po kasi natin dito is ang 2025 national and local elections is automation law. Automated election system yung gagawin. So, ang kaya po nagkakaroon niya ng cutoff is due to for printing of ballots din. Okay? So, after November 15, kapag si kandidato na nominated ng political party ay namatay or na-disqualify, pwede lamang po siya palitan, same political party pa rin po, pero po, dapat po, same na yung surname. And speaking of disqualification, ma'am, ano sa mga kandidato? Ano-ano po bang mga grounds natin for disqualification? Yan po, no? Unahin na natin, no? Yes, ma'am. Especially sa local candidate, dapat po talaga ang qualified lang po mag-run is yung citizen. Yes. Filipino citizen. Okay? So, kasama din po dyan kapag may final judgment po. Okay? So, maraming nagtatanong bakit ito Yung may mga nakakulong, kaso. may kaso, no? Pero yung disqualified po is yung may final judgment na po. So, Okay. example ko, ma'am, kasi ito nangyari po sa Albay. If I'm not mistaken, si Gobernador Noel Rosal na lumabas nga po, bumaba na yung verdict po ng Korte Suprema for may tinatawag tayong nito hindi ko lang para talagang hindi na siya pwedeng tumakbo. Kahit lumipas pang ilang mga eleksyon, talagang hindi na siya makakasali. Opo. Kasi as of now, no, sa pagkakaalam ko po dun sa case na yon, hindi ko lang po alam kung may final executory judgment or may pwede pa po sila remedy under the law na i-avail. So, as of now, wala din po akong information kung final and executory yun. So, tingnan po natin kung ano po yung status nun. Kasi, probably may remedy pa po under the law. Okay. So, balik tayo dun, ma'am, sa kwento na napakabagal daw ng Commission on Election kung pagbabatayan o natin yung mga protesta laban doon sa mga nanalo, bumababa daw yung resulta kung kailan malapit na naman yung election. So, yung nanalo, supposed to be, nakapaghanda na po sana. Kaya lang, yung protesta nila, kung kailan daw po malapit na election, saka lang bababa. Ano po ang mahala na po ang COMELEC? Oo, yan, no. Yung mga protesta naman dumadaan yan sa clerk of the commission ng COMELEC. So, maraming rason kung bakit yan natatagalan. Hindi lang natin masabi talaga or ma-specify kung ano-ano tong mga reason. Pero, most probably, very justifiable naman yan, no? Kasi, syempre, nagkahandak ng mga sequence of hearings, may mga nakaschedule dyan. So, hindi natin masabi dito sa level po natin sa CP. Kasi, so far po, lahat po yan ay hinahandle po dun po sa ating main office ng COMELEC. Okay, ma'am. So, ito, ma'am, papunta naman po tayo dito sa kanina nga napag-usapan natin habang hindi pa po tayo nag-live. And regarding po dito, ma'am, sa mga tarpaulins na naglalakihan, mga billboards na nakikita natin habang tayo po ay bumibiyahe, sabi nga natin, nung buhay pa si dating Senador Miriam Santiago, mga pa-epal daw na mga ganyan. Ano po ba talaga? Ito ba yung pinagbabawal na ng COMELEC o talagang wala talaga tayong magawa sa ngayon? Oo. So, at our end, no, kung COMELEC po yung tatanungin at kung may na-violate po sila na election law, as of now, wala po. Okay? Kasi hindi pa naman po natin maituturing na candidate itong mga nagpapaskill po ng kanilang mga, sabihin nating mga campaign or promotion materials. Okay? Kasi magiging applicable lang po sa kanila yung mga prohibited activities under election law pagdating po ng campaign period. Okay? So, malinaw po yan na na ruling ng Supreme Court. Pagdating po sa automation law, ang mga tumatakbo po na local officials ay magiging kandidato lamang po kapag sila ay nag-file ng COC at pagdating po ng campaign period, hindi sila na-disqualify or hindi po nag-withdraw. What if, ma'am, kasi medyo magulo yung natin tungkol dyan, sa mga batas-batas na pinahirap po natin. Kasi ang tinatanong ng ating mga kababayan, ma'am, what if ikaw ay nanalo at nakaupo na ngayon? Ikaw pa yung nakikita at nangunguna sa paglalagay nga ng mga ganyan. Supposed to be na, di ba, unfair naman yan dun sa mga
mga gusto ring kumandidato. Kaya lang ikaw na nakaupo ka na nagagamit mo yung resources. Ano natin dyan, ma'am? Pwede natin gawin para sabihin man natin matigil pansamantala. I think call na rin po ito ng ibang mga government agencies, pati po ng ng mga lokal natin na opisyal, kung ano po ang pwede nilang maipataw na penalties, or kung may mga existing ordinances ba tayo, or even po implementing rules and policies din po ang ibang agency natin na may nava-violate din po dahil dito sa mga pagpaskil ng mga materials na to. Kasi ma'am, nakikita nga natin yung gaya na pumunta sa DNR, yung pinagbabawal po yung Yes paglalagay ng mga tarpaulins, lalo na pinapako po sa mga trees natin, sa mga schools, lalo na sa mga schools, alam natin, bawal yan eh. Yes Pero, parang walang ginagawa yung sinasabi natin mga ahensya na ganyan. Oo. Kailangan ba talaga may mag-complain muna sa kanila o sila mismo mag-complain Yan mismo ang sa tao? hindi ma'am? natin masasabi, as a part ng COMELEC, hindi rin natin alam yung detalye ng polisiya nila. Pero I think naman they are well aware, and alam ko naman na as part din ng nasa gobyerno, as long as makarating yan sa agency namin, I know na may gagawin din sila ng mga Hindi ba steps pwede on ba this. na ang COMELEC at ang ibang mga agency is magkaroon ng collaboration sa bawat isa sa kanila para magsama-sama sila na tayo na mismo ang mag-aano sa Yes kanila? po, kami po nag-intensify kami sa ganyan, especially po in partnership with them, pagdating po ng campaign period, kasi involved na po talaga kami dito. May mga polisiya na kami na kailangang implement. Kaya nga po pag nagkahanda kami ng Oplan Baklas or Operation Baklas na sinasabi natin, kasama po natin dyan yung DNR, pati DPWH, and pati po yung ating mga public safety office ay natatap po natin para maging partner natin sa activity na yon. Ayan po, mga kababayan, umiinit po ang usapin pampolitika dito. Lalong-lalo na po kasama natin, isang dekalibring abogada ng Commission on Election dito po sa Sorsogon City. Magbabalik po kami sa mahaba-haba pang detalye ng mga kwentuhan namin ni Atty. Carles. Magbabalik po kami makalipas lamang po ang ilang paghahanap buhay. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon. Open its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family. Their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services,
services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Muli po, nagbabalik po ang programang Kasama niyo si Jojo. Dito lamang po yan sa Bicol TV Sorsogon. Sa may init na talakayan, mga nagiging issue na pinag-uusapan natin dito. Sasapit ang eleksyon, mga katanungan na dapat sagutin ng ating bisita. Pero muli po, inaanyayahan ko rin po kayo na tangkilikin po ang iba't ibang mga programa na meron kami dito sa Bicol TV Sorsogon ng issue ora mismo ng aming station manager na si SM Sauro Amistoso, ang kagapay sa umaga, ni Nakagawad Dante at kasamang Kaki Mansera. Of course, ang fight sana with Cap RD Sanaban,
ang Bantay Barangay ni Director Angel Hanoras at ang kaabang-abang na programang Tagumpay sa Buhay tuwing Sabado sa ganap na alas 9 ng umaga. No? Okay, balik po tayo sa ating bisita. No? Medyo kami ni Madam nagkakausap habang hindi po kami naka-live on air. Medyo may mga magaganda kami pinag-usapan. No? So balikan ko mami yung tanong po ng ating viewers regarding po dun sa gustong mangyari na isang kongresista na sinasabi niya kailangan ba talagang magkaroon ng batas na maging mandatory sa bawat kandidato ang magpa-drug test? Yes po, no? Kasi sa existing na batas natin ngayon, napakasimple lang ng qualification. So, yung mandatory drug testing ay hindi siya isa sa mga qualifications under our local government code. Okay? So, in case man na magiging mandatory yan, kailangan po ng isang batas. Okay? Para masabing isa yan sa mga kwalifikasyon bilang maging kandidato. Yes, paano mga kababayan? Natanong po kasi natin to kasi kung matatandaan po natin itong nakarang national election, ito po ang naging question sa pagkandidato po ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ngayon po ay ang ating kasalukuyang presidente. Ito kasi yung katanungan bakit siya magpupursige na against sa mga illegal na droga samantalang questionable ang naging kay Bongbong noon. So, ang ginawa po ni President Marcos siya na mismo sa tulong ng kanyang mga abogado ang nagpa-drug test para patunayan na hindi malinis ako. Kaya siguro ito na mukhay po ni Representative Gutierrez ng isang party list na maging mandatory. Kahit na hindi ito maging batas para sa Commission on Election na magpa-drug test. Kumbaga sa isa rin ito sa magiging katibayan nila na ialay ang kanilang mga sarili sa mga botante na nagsasabing malinis ako. Tama po. So ngayon ito ang isa sa pinakamainit na naman kasi malapit na nga naman ang midterm election this coming 2025. Pinag-uusapan na naman po kung matatandaan nga po natin na ang isyong ito ang Korte Suprema sumagot na ang constitutional. Ito po ang regarding po sa pinag-uusapan na naman inuungkat na pagkansila ng barangay election. Opo, no. So, kung matatandaan natin na tuloy na nga last year, yung barangay and SK elections, ito din ay dahil sa sabi ng Korte Suprema, ay dapat ituloy na. Yes, at constitutional dati yung ginawang pag-postpone ng barangay and SK elections. So, sinabi din doon ng Korte Suprema na dapat maibalik sa pagiging yung regularity ng barangay elections. So, naging istrikto din sila na sinabi nila, minungkahi nila, or dinirect talaga nila na dapat magkaroon na ulit ng barangay and SK elections on December 5, 2025. Okay? So, yun ang sabi nila. May sinabi din sila na unless, istrikto sila na sinabi yon unless kasi ang batasin ang nagsabi na yung schedule nga daw ng barangay SK elections ay base pa rin sa batas. So, pwede pa rin po itong ma-postpone in case, sabi nga doon ng Korte Suprema, may genuine at justifiable reason. Okay? So, mahigpit po nila yan. In case man, palagay ko, scrutinize po talaga nila kung in case man may proposal for extension or for postponement naman ng barangay and SK elections, i-scrutinize po talaga nila itong mga reasons na to. So, kung susundin natin ang anong tawag dito, yung mga sinasabi ng Korte Suprema na ang constitutional yung pagkansila ng barangay election at dapat matuloy pa rin ang election kahit may paparating tayong election. So, halimbawa ma'am, matuloy ang election sa barangay, ito, approaching din yung midterm election. So, paano tayo maghahanda niya? Napaka-ikli na ng panahon para dyan. Pagkatapos lang ng midterm election, tapos darating po ang barangay election. Kaya may naririnig din po talaga ako na may proposal din po talaga na 2026. Pero, syempre, as long as wala po tayong kasiguraduhan tungkol dyan, tuloy-tuloy po ang preparation ng COMELEC para sa December 2025 barangay and SK elections. And yan naman po, patuloy po yan na pagdating sa timeline of activities and preparations po ng COMELEC, tuloy-tuloy pa rin po, as far as I know po,
kahit po as early as now, pinag-uusapan na rin po yan ang timeline natin para sa barangay at SK elections. So ito pong yung mga nakaupo ngayon ng mga barangay official, sabi nila 2 years lang ang ano eh. Diba? Actually po, no, kasi dahil naging unconstitutional nga po yung pagkansela ng dating barangay and SK elections 2022, okay? Kaya po nasabi po na naka-hold over capacity lamang po ang nakaupo. Yung dating nakaupo. Yes po. Opo, naka-hold over capacity lamang po sila until may ma-qualify or ma-elect na barangay and SK officials. Sa madaling salita, ma'am, parang appointed na lang po sila ng COMELEC kasi naka-hold over na lang, hindi tapos po na ng yung COMELEC, ano nila eh. parang yun yung parang sabihin na rin natin na yes, pinatuloy-tuloy lang ang kanilang ang pag-upo sa kanilang posisyon until nga makapag-elect. So it's as if na etong mga nanalo ngayon, sila dapat ang nakaupo na nung 2022. Yes, yung kasi ito kasagsagan ng ano Yes ng po. COVID, ma'am, di ba? Kaya po kinansela nga po yung barangay and SK elections sa kadahilanan po na ang ating bansa is under the COVID kaya pinag-iingat ng mga panahon na yun ang paglabas, lalo pa kasi isa ang eleksyon sa talaga naman kailangan mong lumabas upang mangampanya. So again, ma'am, balik po ako dito sa dati na regarding naman po ito, ma'am, sa registrations ng Yes ating po. mga botante, ma'am. May tuloy-tuloy pa rin po ba? Yes po, oo. So, ongoing pa rin ang ating registration ngayon. Deadline yan is September 30, 2024. So, yan po, paulit-ulit po kami in partnership po with other local media po. Nag-ask din po kami ng assistance na ma-disseminate po itong information na ito, no? Kasi although masasabi na rin natin na somehow saturated na rin yung Sorsogon City, kasi naging all out din po ang support ng ating mga barangay officials sa mga kinandak na satellite registration. No, we have 64 barangays. Hindi man po yan na isa-isa na mga barangay na yan. Yung mga barangay officials na rin po natin ang nag-organize kung saan nakipag-cluster na po sila sa mga kalapit na barangay. So masasabi naman natin na almost napuntahan na natin lahat, no? Even the farthest barangay, napuntahan na natin. Usiaw, Santo Niño, binisita natin yan, sinadya natin, no? Para makapag-conduct ng satellite registration. So, hanggang last August 30, 2024, nag-end na po kami ng satellite registration namin. Yan, pati po sa mga schools na kapag-conduct tayo dyan, pati po ang ating mga qualified PDL voters, narehistro na po natin. So, ito pong last month, yung September po, ay binibigay na rin po namin para sa ating mga walk-in clients. And also po, sa last week of September, yan po, since mukhang magkakaroon tayo ng changes sa ating venue, isasabay po namin din yan within this week, i-announce po natin kung saan po yung ating final venue. Kasi although masabi natin na marami na rin po tayong naparehistro simula February, nag-anticipate pa rin po tayo knowing na yung Sorsogon City, lumalaki talagang population natin. So, we are also expecting na tataas din po talaga ang number of ating registrants. So, para po maging handa din po ang COMELEC sa influx ng ating registrants kung mas pinili po ng ating mga registrants, no, na sa last week of registration, kaya po maghahanap tayo ng mas malaking venue para ma-accommodate po tayo. So talagang, kasi minsan may katigasan din tayo, no? Bilang mga bagong botante, inaantay natin yung mga deadline, kung kailan yung deadline, saka pupuntahan, lalong crowded na yung ano. Isipin na lang natin, ma'am, if the election will be on May 2025, so napakahaba pa ho ng pagitan, hindi ba magkakaroon pa rin ng panibagong mga para sa registration, mga bagong rin ulit? Opo, kasi po ngayon po, as long as
18 ka on or before May 12, 2025 national and local elections, maaari ka na po magrehistro. So, even sabihin natin, at present, 17 years old ka pa lang, magba-birthday ka on December ka nga this year, mag-18. Ito yung naabutan ng deadline. Yes po. Okay. Pwede ka na po magparehistro. Even po yung mga ating mga SK, iliwanag ko din po ito, no? Kasi yung iba po, akala nila, since regular voter na sila, kailangan pa po nila ulit magrehistro. Pero kung dati ka na po, active ka naman na botante sa SK, turning 18 ka, kami na po niyan ang nag-extract ng data from SK system, mapupunta ka na po sa regular voter system. So, kasi ma'am nga, ang SK natin ang pagrehistro niyan under 15 years old, di ba? Yes, ma'am? opo. Until 20... Anong edad ba Until ng 30, hanggang 30 po. hanggang 30. Oo, pero yung nasa SK system po natin is yung mga 15 years old to 17 years old. So, yun ang i-ano lang natin, i-apply dun sa magiging regular. Yes Yung po. mga 17 years old na magiging 18 years old bago ang election, automatic po na kayo Yes na po mag opo. Okay And po. kung hindi naman po sila, no, kung may agam-agam pa sila, pumunta lang po sila sa opisina namin para din po ma-verify ang kanilang registration status. Ilan ang satellite office natin dito, ma'am? Para sa... Bali po ngayon, no, sa office na lang po kami, naka-on-site na lang po kami. I see. So, lahat po ng mga barangay, school and mall satellite registrations, inand na po namin nung August para mabigyan po ng pagkakataon yung mga walk-in clients natin this last month of registration. Lalabas naman po kami ng opisina sa last week na ng registration. Yes. So, maliwanag po, ano? Yung mga 17 years old ngayon ng mga SK registrant na magbe-birthday bago pa man dumating ang midterm election, national and local election, kayo po ay makakaboto sa paparating na election. So, wag mangamba. Yes. Pero kung kayo po ay botante na hindi pa kayo nakakapag-rehistro, mag-rehistro na po kayo. Yes po. Kung kayo po ay qualified na bilang botante at wala pa po kayong record, kahit saan na COMELEC, magparehistro na po kayo kung saan po kayo boboto. Yes. Kung nais nyo naman po na magpa-transfer, andito kayo ngayon sa Sorsogon City, dito na po talaga ang residence ninyo, dito po kayo abutan ng eleksyon. Kung rehistrado kayo sa ibang lugar, punta na lang po kayo sa office para mag-apply ng transfer. Alright. So, Voters Education Campaign, ma'am. Ano po ang programa regarding po dyan, ma'am? Yes po, no? So, tuloy-tuloy kami. Ito po, yung pagpapaunlak po namin ng mga interviews, part na rin po ito ng aming voter information activities. Kaya po, very willing din po kami, no, na talagang makipag-partner po sa ating mga local media. Kasi ito din po ang medium natin and way natin para ma-inform po ang public, especially po yung ating mga botante. And also po, no, on September 30, since last day na po yan ng registration, again po, uulitin ko lang po, just to summarize, no, sa ating mga new registrant na mag-18 po, on or before May 12, 2024, pwede po, 2025, pwede na po kayo magparehistro. Yung may ipapa-correct po or ipapa-update na data, pwede po kayo magpa-correct or change status sa ating opisina. Yung mga nabigyan po namin ng love letter, kaya po yung mga na-deactivate kasi hindi na po nagboto sa past 2 regular elections, may binigay po kami na notice na deactivated na kayo. Maaari po kayong pumunta sa opisina namin para po magpa-reactivate kung andito pa po kayo sa Sorsogon City at dito po kayo boboto. So, madaling sabi, mula po sa bibig mismo ng ating bisita na si Atty. Carla Herrera, kapag kayo po ay hindi nakaboto ng 2 beses nitong mga nakaraang eleksyon, kayo ay madi-deactivate. O ibig sabihin po niyan, mawawala na po kayo sa mga voters registration kapag hinahanap po voters list, I mean, so kailangan niyo po bumunta sa COMELEC para muli magparehistro po ulit kayo. Ganyan po ang sinasabi po ni Atty. Carla Herrera. So, wala na yung deadline ng until December lang. Kagaya po ng dati. Yes po. So, okay, so hanggang September 30, 2024 lang po yung ating registration. So, ang ina-allow na lang natin yung mga magiging botante. Yes kung po. sakasakali.
So madadagdagan ang bilang at bilang pa rin, ano? Yes po, oo. Kasi actually, no, since nag-deactivate nga tayo, bumaba yung ating number of registrants. Pero as of now, as of July Election and Registration Board hearing natin kung saan inapprove natin yung mga applications is almost naging same yung total number of registered voters natin. 111,000, same as the 2022 national and local elections. Pero since may last quarter pa nga tayo, July, August, September, na hindi pa po na-approve, ay malamang po ay tataas po ng kaunting porsyento yung total number of registered voters natin compared po sa 2022 national and local elections. So malinaw, ano, na ganun po ang magiging senaryo this year sa mga magpaparehistro. So again, ano, alam ko busy po si Attorney Carla Herrera sa sa kanyang opisina, pero napaunlakan po tayo, ano, na siya po ay makapanayam natin live dito po sa programang Kasama Niyo si Jojo dito po sa Bicol TV Sorsogon. And pansamantala, ma'am, magpapaalam na po tayo kasi po pinagbigyan lamang po natin ng Badlak People na kayo po talaga ay isa po namin makaharap ng one-on-one dito po sa ating programa. Muli po ako nagpapasalamat sa inyo na kahit sabi ko nga, kahit na hectic ang schedule nyo is pinaunlakan nyo pa rin kami dito. So bago po tayo magtapos, attorney, uli mensahe po para sa ating mga kababayan po. Ayan po. So, Sir Jojo, maraming salamat din po and we are looking forward po for more activities po na ganito kung saan po na i-deliver din po natin, no, sa public yung mga updates po, new policies and new resolutions po na binababa sa atin ng COMELEC and bank. So, ayan po, maging aware lang po tayo, maging updated lang po tayo sa mga bagong resolutions po and policies na ibababa ng COMELEC, especially po sa nalalapit na 2025 national and local elections. And also po, i-emphasize po natin, since this is the last month, kung maaari po, wag na po natin hintayin yung last day, no? Maluwag na maluwag po ang aming opisina ngayon sa COMELEC. Kung hindi pa po ninyo alam kung nasan po yung COMELEC Sorsogon City ngayon, kami po ay nasa City Hall Complex, Kabidaan, Sorsogon City. Tapat po namin yung DAR. So, ikumpleto lang po natin ang ating mga identification documents, especially po ang nag-evidence po kung saan po tayo magpaparehistro na barangay. Napaka-importante po niyan, especially po sa mga magpapatransfer at sa ating mga new registrants ang kanilang mga birth certificate. Kasi ito po na application nyo ay hindi pa po good as approved. So, dadaan pa po to ng Election Registration Board hearing kung saan po i-scrutinize pa rin po ang inyong mga supporting documents kung kayo po talaga ay kwalipikado maging botante dito po sa Sorsogon City. So, again, maraming salamat po and sa mga susunod po na updates, ayan, so i-advertise ko na si Sir Jojo kasi this will be a I think and I know magiging continuous partnership po namin ng COMELEC. Absolutely, ma'am. Thank you. Hayaan niyo po, hindi lang po dito nagtatapos ang ating pakikipag-usap kay Attorney Carla. Hayaan niyo po sa mga susunod pa ng mga edisyon ng programang Kasama Niyo si Jojo. Iimbitahan po natin si Attorney Carla para magbigay pa rin sa atin o i-update tayo sa mga nangyayari po sa loob ng Commission on Election. So again, thank you very much, ma'am. At sa pagpapaunlak nyo, kami po ay talagang lubos na nagpapasalamat. Apo, po. thank you, sir. Thank you. Magbabalik po kami, makalipas lang ulit ang ilang paghahanap buhay. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon.
Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan Bibingkaan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-732. kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon. At muli po, nagbabalik po ang programang Kasama Nyo si Jojo. Dito lamang po yan sa Bicol TV Sorsogon, ang nag-isang telebisyon ng mga Sorsoganon. Sa mga susunod na episode ng ating programa, ayayahan po natin ang iba't ibang personalidad upang ating makapanayam sa mga mahalagang issue, mga mahalagang kaganapan dito po sa labas at loob ng ating probinsya at lalo-lalo na po dito po sa syudad ng Sorsogon. At bago po tayo magpaalam pansamantala, binabati po namin dito po sa Bicol TV Sorsogon, kasama po ang aking mga kasamahan dito sa lahat po ng aming mga crews at mga technical po, ang aming bossing dito po sa Bicol TV Sorsogon ng masayang pagbabati po ng maligayang kaarawan po sa ating butihing gobernador, ang ama ng probinsya, walang iba po kundi si Gobernador Edwin Buboy Amor. Happy birthday po, sir, and
God bless you more and more power po sa inyo. At sana ang progreso po ng ating probinsya ay magpatuloy sa inyo pong liderato. Alam po namin na kagaya po ng lagi nyo sinasabi sa amin na ang sistema ay dapat isistema. At yan po sa iba pa namang usapin yung mga ito, gusto ko lang pong bigyan diin ang mga lumalabas po na balita tungkol doon sa nangyayari po sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Ito daw po may kinalaman sa kaso po ni Mayor Mio Gordola na ito po ay fake news daw po ayon sa kanyang mga kasamahan doon po sa Bulan, Sorsogon. At ang inihanda po yata na kaso nakakaharapin ang taong nagpalabas, ang nagtampered po ng mga dokumento regarding po sa sinasabing at inilalabas na suspension po laban po kay Mayor Mio Gordola. And of course, sa ating kaibigan, dyan po sa bayan po ng Castillo, Sorsogon, sa ating kaibigan na si Mayor Bong Mendoza na ating pong nakasama kanina doon po sa Kasiguran, Sorsogon, habang tayo po ay napunta po dahil po sa kasiyahan doon yun na nga po, sa kaarawan po ni Governor Buboy Hamor. At sa ating butihing mayor, dito po sa syudad ng Sorsogon na si Mayor Esther Amor, maligaya din po siya na nakita natin na kasama po niya ang kanyang esposo. At dahil po dyan, sa lahat po ng ating mga opisyal dito po sa lungsod ng Sorsogon, magandang umaga po. Sa lahat po ng mga barangay official, sa lahat po ng 64 na barangay dito po sa syudad ng Sorsogon, magandang umaga po. God bless po sa inyong lahat. At muli po, ito po si Jojo Lascano, ang inyong kasama dito po sa programang kasama nyo si Jojo dito po sa Bicol TV Sorsogon. God bless at Diyos mabalos sa Indogabos. Kaganapan, mga pangyayari, samut-saring usapin, bibigyang pansin ni Jojo sa programang Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo. Kasama Mo si Jojo tuwing Lunes at Miyerkules alas 7 ng umaga dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Sa Bicol TV Sorsogon.